na nagsasakal ng tao. At ang katotohanan ay tayo na magdala ng kapangyarihan. Kaysa ang paanan natin na hindi na kalimutan. Wala silang kasalanan! Wala rin sila lang sa may kapangyarihan! Pagmasdan nyo, ganito ang mangyayari sa magtatakamagang sa aming mga praile. Wala kang kasalanan! Nagkalagay ako para sa anong ganito! Hindi kami takot sa kamatayan! At ikatatakot namin! Kaya ka tayo biligan ng bayan! Pagkakala ko, may magsasalita din para sa amin! Patayin sila! Ang katotohanan ay pinapatay. Kung ang pagiging tapat ay parusa, paano mabubuhay ang bayan? Hindi ko kakalimutan ito. Susulat ko ang inyong kwento. Susulat ko ang galit ng bayan. Mula sa tubong dumana, sinilang ay isang aklat ng pagyaganti ng dilim at ng katotohanan. Ang amboy na ito ay kailangan mga kapatid. Iya, talagang fresh at nakatitinaw ang simoy ng hangin sa taas. Siyang tunay, iha. Bagay na bagay sa isang sol. Yan Victorina de los Reyes de Espadaña. Mamita, bakit tumutungo sa dapat nila ng iyong mga mangmang nilitimoy? Talaga, mga mapapulot. Eh, kapitan, bakit napakabagal? Bakit kalahati po nila? Dapat ay buong kulit. Mamalino siya. Mamabilisan natin. Tayo ay pagkasa sa kalmaan. Talagang makakapunin tayo pag makarating sa Laguna. Dahil sa kakupada ng barko. Ngunit hindi ang walang problema. Hintayin na yan, no? Mahina at mabagal ang makina. Dahil sa mga hindi nasa ibaba ng kubyerta. Ikaw ba'y wala sa kapiran? Ang lawa. Gusto mo? Ay, alam mo kung maaari tayo magbungkal ng isang tungkol na daraanan sa Maynila. Gumawa ng bagong ilog at abog ng dati. Walang masasayang na lupa, hindi ang paglalakbay. Kumbari, wala magkurag. Malaki sila pero kaso sumahay. Sila ito na isang bayan. Hayaan ang masira. Paano ang magastusin? Bakit kailangan magbayad kung pwede natin gamitin ang mga bilanggo at kriminal? Kung hindi sapat, gamitin ang mga binata o matanda bilang manggagawa. Pilitin na magtrabaho. Hayaan sila na magdala ng sarili nilang kagamitan at pagkain total. Pare-pareho ng naman tayo mga Pilipinas. Kumbari, Luzon, isang kapastaman. Maaari itong pagmulan na rebelyon na mamamayan. Kung gayon, may ibang bagay ng damlano. Pinigil lang muna, pinamanin ka natin. Lapat sa lawat, matalagat, malaking nakapato. Bakit tayo ng pagpalan ng tao? Ano ka mo? Nakakapandiri! Paano kung dumami ang mga ikot na balat? Hindi maaari! Kung kami naman, wala magbabago. Ano ang iyong tinuran? Ulitin mo ang iyong binito ang salita! Basilio! Kamusta ang Kapitan Tiago? Basta ka na dahil ng Kapitan Tiago. Maraming salamat, Kapitan. Ganun ba? Sa mabuting balita. Siya nga pala, naghanap ang balita kayo at magpapatayo ng isang akademya. Ako po, pinagkano na po namin ang pagpapatayo ng akademya ng Mika Castilla. Sisigurado ko sa inyo, hindi yan matutuloy. Madadali po. Nangako po si Padre na nakausapin ng general. Hintay na lamang po namin ng pahintulot. Kung pahintulutan nga kayo, saan kayo umuwi sa lapi ng mga magtuturo? Kasi lang hindi ang problema, Kapitan. Ang mga mag-aaral ay mag-aambag ng sapat. At ang magtuturo naman po, Kapitan, ay meron na po. Kalahating Pilipino, habang iba'y Kastila. Duraja, Dodigas, Kelota, Alberti! Basilio! Sino mo yung kasama? Hindi na ubay ito babayan mo? Hindi no. Si Dani, aking mataling kaibigan. Galing ko sa babae. Magandang araw, Gino. Magandang araw din, Gino. At anong lagay mo yung nalawigan, Gino? Bakit? Hindi niyo pa po ba nalalaman? Di minsan na hindi pa ako nakatungtong sa lupain yun. May nakapagsabi sa akin, napakamaralita at hindi bumibig ng iyas mga tagaluan. Di ko bumibili ng mga iyan sapagkat di naman namin kailangan ng mga iyas. O manhin, Gino. Wala akong nasamang. Ito, tignan niyo ang daldal akong cerveza. O, manigin o, ngunit hindi uminom ng serbesa. Nako mga iho, masama iyan.
Natitig ko na sinabi ni Padre Gamora na kadahilanan sa kulang ng lakas ng bayan ito ay dahil mas maraming Pilipino umiinom ng tubig kaysa sa serbesa. At sabihin niyo sa kanya, tubig na matamis, nakakaginhaway lumunod sa serbesa. Ito'y nakamatay ng mga apoy. Pag pinainit ay nagiging sulak, at pag lumubuhay nagiging malawak na karagatan. Tama ho ba? Tama nga naman. Ngunit ang Padre ay hindi paniwalay ng palagiro ang hindi. Mabuti pa't muna na kami dito. Sana wala mga ating sa private. Gusto na! Gusto na ang ganitong usapan. At baka pag itinuloy pa natin ito, umiyak na ako. Padre Florentino, umarito ka. Padre, halika sa loob mo kami. Tamang-tama. At kami nagkakasiyahan. Kumusta? Maayos. Maayos ang kalagayan. Nagkaganda ng mga tanawin. Siyang tunay, mapresto at nais dito sa taas ng kubyerta. Yung small. Sa kapalimusor, sa kiling na sila na napakaganda ng tanaw. Nakita na ako ng maraming kiling ng mga tanawin. Wala na akong kasi sa mga wala akong iba. Ano mas baka mo? May mo akong alamat. Nais niyo bang marinig? Noong unang panahon, mayroong malapad na bato ang sinasamba ng tao. Walang iya! Bakit ka nakatulong sa akin noon? Wala kang modo! O manhing bagong Lorna, nangarang ka sa aming tinuturo. Ayun! Yun ang sinasamba noong unang panahon sapagkat pinaniniwalaan nilang may espiritong naninirahan sa batong iyon. Ngunit tinarin na ito ng tulisan kung kaya't ang sinasambang bato ay naging katatakutan ng tao. Ako'y may naalala pa. Alam niyo ba ang kalawat ng yungib ni Doña Heronima? Maaari ito may sa buhay ni Padre Camora. Siya. Masyado nga bang alamat na yan kaya takot sa hindi niya lamang? May isang lalaki na nangako sa kanyang kababaeng babae. Nangako siya rito na pakakasalan niya ito. Ngunit, makalipas ang mga panahon nakalimutan na lang. Ngunit ang babaeng nanatiling matapat. Kawaawang babae, siyang tunay, padre. Ang lalaki ng Paris sa Manila. Siya naging arsibispo rito at nang malaman ng babae ang nangyari, hinanap niya ang arsibispo upang singilin ito sa pangako. Bakit yan? Pinakulong ang babae. Pinulong sa isang kuweba. Ang doon niya Geronima ay napakataba. Dahil pagdata ng doon niya sa kuweba ay nakatabi dito. Mahinang ka naman. Siya nga pala, ako may biglang naalala. Saan tao ng lawa na patay ang isang Ibarra? Nabara o Ibarra? Siya nga, alam ba ng kapitan? Nakaiwan kaya na baka sa tubig? Oo, tumigil ron. Noong mangyari yan, doon sinubukan ni Ibarra tumakas gamit ang bangka. Ngunit nakita niya na siya'y napapaligiran na. Kung kaya't siya'y tumuloy sa bangka at ilang oras matapos, nakita ang kanyang bangkay sa isang malapit na bangka. Gayon ba? Kamangha-mangha. Saan na napunta ang bangkay ni Ibarra? Kasama ang kanyang ama, may sariling pilibustero. Pinagsama ko pang mga moro sa libing, di ba, padre? Ang mga pilibustero talaga ay hindi nagbabayad ng marangal sa libing. Ano ang nangyari sa inyo, Ginoong Simon? Ilan ang munta na nahimik ka agad? Ikaw ba'y naiinis sa paglalakbay, Ginoo? Oo. Itong malawak ang lawa at mapagalagot ng iba na umililis sa akin. Oo na naman ako. Ako nagpalayo. Nagpayabong ng aking burin. Tapos sasabihin ng mga prayle pabayaran na ang sariling lupa. Pentahan, kalokohan. Ka na, ang kasipin mo at natulong ko yun. Kaya nagkala sa subar, magiging kinain ng isang buhay na. Eh kung lumaki ang buwis. Hayaan na, ang kasipin mo. Dumating ang kamutana mo itong buhay na. Oo, ako'y handa na. Naku, talagang mag-aaral ng tungkulin na ilan. Bagong Ama, ano po nag-aalala ka sa atin? Ngunit tayong lahat ay abot sa pagkabo. At isinilang na walang saplot. Sasabihan lamang kita at... Ama, tapaselo, ang buwis, umakat na sa 200 piso. Ama, masyado nang malaki ang hinihingi ng mga prayer. At saka pa, ako na nakikinig sa atin sa korte. Kung gayon, kinakailangan ko ng pantayan na aking lupain. Dollars! Gusto ko pa ng mga kailangan ng warman. Madali ka! Tapaselo, kailangan mo na ama, at dahil magtatapat ako. Ano yun? Nais kong maging sundalo, kung mananalo ang masapaso, gawin sa mga kagaling mo. Alagaan mo ang mga kagaling. At ang mga kagaling mo yung sarili.
sinungaling yan! Bukas kayo! Ha! Ang bukurin ay hindi mo pa may-ari, Kabesang Tales. Isang kalokohan, Tales. Alam ng kumpay na hindi kayo matalalo sa kaso laban sa mga prayer. Lupianin niyo ang lupa at huwag nagbabalik pa! Huwag kang mag-alala, Tales. Kung ibabalik mo ang bukurin na pagmamayari ng mga pura, sigurado mukhaan nito ang labi ng iyong asawa. Huwag kayong hapak sa aking lupa! Huwag kang gagalaw! Ibigay sa amin ng sandata! Hindi maaari! Baba mo ang iyong arpas at ibigay sa akin, ngayon din! Tatang Selo! Huli! Tatang Selo, may mga nagkasita. Lisa din nakita ng mga gwardiya civil. Ano ko mo? Humingi ng 500 pisong pagtubos. Ngayon kayo 2 araw na tayo. Ano? Sinitay? Tata Selo, wala na si Tano. Wala pa ang ama. Ano na ang ating gagawin? Meron akong 200 piso. Ngunit hindi ito sapat. Tata Selo, isang lalala mo natin ang bahay sa 200 piso. At ako'y maninigbihan muna hanggang sa mabayaran ng utang. Ako, bumas sa'yo ano ng boss ko. Tata Selo, bigat at mahirap man para sa akin. Ngunit kailangan akong magtrabaho. Kung aalis ka, ay babalik na ako sa gubat at hindi naman ito tungkong ko ng bayan. Kailangan makabalik ng ama. Antayin mo siya, Tata Selo. Kaya mo, pag nanalo tayo sa kaso ito, makakulaya agad ako sa pagiging alila. Sa ganitong paraan, malalaman niya na mas pinili ko pa na ako ang masangla kaysa sa agnos na ibinigay niya sa akin. Walang masamang ginawa ang ama. Bakit kailangan tanasin ang pamilya namin ng ganito? Kaya ang masakit sa akin, makita kang lumuluha, mahal ko. O aking iniirog, ako'y patawarin mo. Kailangan mo nang kalimutan ang ating pag-ibig. Ika'y magiging magagamot balang araw at hindi maaari mag-asawa ng isang maralita. Panginoon, patawarin niyo nawa ako sa aking kasalanan. Ako'y pumasok sa kumbento upang sumamba sa inyo. Ngunit, hindi ko mabara sa aking puso't isipan ng aking tinatawag. Maria! Maaari ba akong pumasok? Umayo ka at ako'y magpatungo ko. Pag nalalapit ko, yagat ako ng mundo. Ipinastahan na ng Diyos, nilabutan ka! Maria!
Magandang gabi, Ginoong Basilio. Kamusta ang paglalakbay? Buti, medyo nakakapagod lamang at maraming nangyari kanina. Ganun ba? Halika, ang dadama ko na. Maraming salamat. Muna siya kayo ngayon. Papaya sa akin, sir. Ang gabi ng tayo. Nangihingi ka muna ito ng pinagdaan sa pagtulos. Ano? Gino, nakasigurado ka ba? O, Ginoong Basilio. Sigurado ako ang dalawa nila. Pero yung kinuha ng dami ko ay magpapalik mo rin ako. Dalawang buwan. Dalawang buwan na lang. Papaksarap ko na ako. Hindi minamahal. Sa loob ba na lang at ako'y bibigyan ng mga gagamit na. Anak na natutuwa ka o hindi ka pa. Marami na rin akong pinagdalalan kung magkano ko naman. Marami ko ang sabihin na.